Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So, naka-mobile setup muna tayo dahil meron tayong inaasikaso at meron tayong major upgrade mamaya dito sa ating channel. Abangan nyo yan. Pero sa ngayon, balikan na natin itong bagyong Opong na patuloy po ang paglakas habang binabaybay itong eastern section ng ating bansa. Yan po ay nasa severe tropical storm category pa din na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 110 km per hour at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 135 km per hour. So again, 10 km per hour na lamang po aakyat na yan sa typhoon category ng Pag-asa. So posible ngayong umaga hanggang mamayang tanghali, yan po ay nasa typhoon category na. So patuloy nga ang paglakas niyan habang kumikilos papunta dito nga sa areas ng Eastern Visayas at Bicol region sa bilis na 20 km per hour. Kumikilos po yan pa west-northwestward. At ito pong bagyong Opong ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 440 km east ng Giwan, Eastern Samar. Yan po ay kanina alas 5 ng umaga. Ito pong bagyong Opong ay papalapit na nga sa ating landmass. Sa ngayon, yung kanyang trough ay umaabot na dito sa ilang areas ng Eastern Visayas, pero mas mararamdaman pa natin ang mga pag-ulan nito mamayang hapon hanggang gabi. Ito namang habagat natin, humina ngayon, pero meron pa rin po yung mga scattered at kalat-kalat na pag-ulan dito sa areas ng Mimaropa at ilang bahagi po ng Central Zone, ng Western section nito, ang Zambales at Bataan. Pero nagpapakita naman na po ang ating araw dyan. Pero again, kasunod nga ng pag-atras ng habagat dahil nga nawala na yung dating bagyong Nando, tumama na po yan dyan sa Hong Kong. Ito namang ating bagyong Opong ang magpapaulan sa ating bansa ngayong araw, dahil mamayang hapon, lalong-lalo na bukas, sa malaking bahagi na po yun ng ating bansa. So narito po yung ating official track ng Pag-asa para sa bagyong Opong ngayong araw na ito. Ito pong bagyong Opong nga ay kikilos pa west-northwestward patungo dito sa direksyon ng Eastern Visayas. So ngayon, yung ating landfall dito para kay bagyong Opong, if ever mas mababa po yang dumaan or kumilos doon sa kanyang center track, mas maaga po din yan magla-landfall dahil nakausli itong Eastern Visayas. So possible mamayang super early morning o madaling araw, sumabit po yan dito sa Eastern Visayas, dito po sa Northern Samar area. Pero again, if ever tumaas naman po yan, dahil nga meron tayong area of uncertainty pa, so narito yan. If ever mas tumaas pa po yan, umaga na ng Friday, yan po ay magla-landfall dito sa area ng Bicol region. Maaring dyan sa Catanduanes or dito sa Sorsogon area. Ito po yung mga areas na nakausli sa ating landmass or kalupaan. So ganun pa man, mamayang gabi pa lamang hanggang mamayang madaling araw, ramdam na po ang epekto nito, lalong-lalo na yung mga pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin. Ito pong bagyong Opong ay patuloy na kikilos pa northwestward o patawid dito sa areas ng Bicol region at lalabas dito sa area ng Cavite at Batangas. Tatawirin yan yung Calabarzon patungo dito sa may West Philippine Sea. Ito po ay sa maghapon ng Friday at magdamag ng Sabado. So posibleng sa Sabado ng madaling araw, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea at as early as Saturday hapon, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya again, yung ating peak na mas mararamdaman natin yung mga pag-ulan nito magsisimula mamayang gabi, madaling araw, buong Friday hanggang Sabado. Yung ating pinakaramdam, yung ating lalong-lalo na bukas doon natin mas mararamdaman yung mga pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin. Sa ngayon, meron tayong kulay dilaw, yung ating at least 39 km per hour na lakas ng hangin, pero again, mas lalakas pa po ito. So magkakaroon yan ng kulay pula. So yun yung ating mga at least typhoon force winds. So yun yung ating mga pinakadelikadong hangin na associated dito sa bagyong Opong. Natatawid nga dito sa areas ng Bicol region at Eastern Visayas. Sa ngayon, meron tayong inaasahang bahagyang panghina nito pong bagyong Opong after mag-landfall sa Bicol region dahil, or kahit dito sa Northern Samar, dahil do sa interaction yan sa ating landmass. So madadry out po yan, made-deprive ng moisture, lalong-lalo na if ever dito sa mga area ng Quezon yan. Itong area ng Bicol region, Quezon, dahil malawak na lupa yan, if ever dyan dumaan yung kanyang center, mas mababawasan pa yung lakas niyan hanggang Calabarzon area. Meron tayong inaasahang bahagyang paghina niyan as a severe tropical storm. And then magre-intensify ulit at lalakas ulit if ever nandito na sa areas ng West Philippine Sea. Sa ngayon, dahil nga medyo mas malapit na, nakataas na po ang tropical cyclone wind signals ng Pag-asa sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila. So narito naman ang tropical cyclone wind signals ng Pag-asa
Again, itong signal number 2 ay nakataas na dito sa Catanduanes, Sorsogon, kasama po dyan ang Northern Samar at Samar at ilang bahagi nitong Eastern Samar. At signal number 1 naman tayo sa malaking bahagi ng Luzon, kasama po dyan ito pong Metro Manila. Again, although meron tayong signal number 1, hindi kaagad mararamdaman yung epekto ng mga hangin nitong bagyong Opong dahil ang ating warning signals ay merong tinatawag na lead time. So ginagamit po yan para makapaghandaan po tayo sa mga posibleng epekto ng ating paparating na bagyo. Sa ngayon, although ayan, buong Central Luzon, kasama nga dyan ng Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon, nakataas yung ating signal number 1. Bakit nga umaabot dyan yung ating signal number 1? Dahil posibleng umakyat ng bagya yung bagyong Opong. At again, gaya ng nabanggit ko nung isang araw, meron din tayong inflow ng hangin na nanggagaling sa itaas. Ito pong bagyong Opong. So, meron din po tayong breezy conditions dyan at mga pabugso-bugsong hangin. At ginagamit nga ito para makapag-prepare tayo sa posibleng pagdaan nga ng kanyang malalakas na hangin. So, signal 1 din tayo dito sa Mimaropa at itong itaas na bahagi ng Visayas. So again, meron niyang lead time para makapag-prepare tayo at hindi kaagad instant na mararamdaman yung lakas ng hangin kapag meron tayong signal 1 at kahit minsan signal number 2. Depende po sa layo pa ng bagyo at doon sa direksyon na tatahain yan. So may mga areas dito sa Mindanao na nakataas yung ating signal number 1. If ever naman umatras na or umakyat na yung ating bagyo, mababawasan pa yan or mawawala din nang hindi tayo nakakaranas ng malalakas na hangin dyan. So again, although ganun ang kaso, mag-ready at mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng magiging epekto ng malalakas na bugso ng hangin nito, particularly ito pong areas ng Eastern Visayas, ang Northern Samar, Bicol Region, Calabarzon, at itong areas ng Cavite at Batangas. Sa Metro Manila, apektado rin po tayo. Yung mga dadaanan ng area na malapit sa gitna at mata nitong bagyong Opong. Samantalang, para naman sa mga pagulan, nagtaas po ng weather advisory yung Pag-asa. Again, nadagdagan na ito dahil nga lumalakas na yung ating bagyo at mas lumalapit pa. Ito ay sa darating na Biyernes hanggang Sabado. Ito nga yung ating inaasahang peak ng malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin na posibleng daladala ng bagyong Opong. Yung ating moderate to at times heavy rains ay nandito sa taas na bahagi ng ating bansa dahil nga doon sa ating inflow ng hangin. Ito ay asahan natin sa Cagayan, Isabela, kasama po dyan ang areas ng Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora din po, Pangasinan, Zambales, Bataan, Bulacan, Rizal, kasama nga dyan ang Pampanga, Cavite at ang Metro Manila. So mas madadagdagan pa po yan habang tumatawid ang bagyong Opong. Maaaring sa hapon ng Biyernes, yan, mas mararamdaman natin ang epekto ng bagyong Opong dito sa Metro Manila. Samantalang, meron tayong heavy at kuminsan intense rains dito sa areas ng Laguna. So nahiwalay na nga ito dahil nga medyo malawak yung ating epekto ng bagyong Opong. Maliban doon sa ating hangin na nanggagaling sa taas, meron din po itong habagat o southwest monsoon. So yung ating heavy at kuminsan intense rains dito po sa path o sa dadaanan ng bagyong Opong, kasama po dyan ng Batangas, Laguna, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, maging dito sa area ng Samar. Yung ating hanggang torrential rains ay possible naman sa Laguna, Quezon, Marinduque, Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Ito pong mga nasa ibaba, epekto po ng habagat dyan o southwest monsoon, particularly itong Palawan, Western Visayas, Cebu, Bohol, Leyte, Southern Leyte, itong Mindoro, outer rain bands naman yan ng ating bagyong si Opong. Again, sasama ko ulit itong ating tinatawag na accumulated rainfall mula mamayang hapon hanggang Sabado ng madaling araw para makita natin yung extent o yung areas na possible na makatanggap ng mga significant amount of rains sa pagtawid nito pong bagyong Opong. So ito nga yung maaaring makaranas ng malawakang pagulan na posibleng magdala ng malawakang pagba na daladala nito pong bagyong Opong. So nandito po yan sa kanyang path, yung ating concentration ng mga pagulan. Dahil nga dito natin inaasahan tumawid ito pong bagyong Opong. Samantalang ito nga sa itaas, meron tayong tinatawag na inflow ng hangin dyan or parang convergence ng hangin na papunta doon sa bagyo. So kasama nga itong eastern section ng Northern Luzon at Central Luzon. Ito namang sa ibaba ay habagat o epekto ng ating southwest monsoon. Ito kasama po yan ng Palawan at Western Visayas at ilang bahagi na rin ng Visayas. Pero itong area na ito ay direct effect ng bagyong Opong, yung kanyang dadaanan. So meron tayong mga hanggang mga possible na intense to torrential rains dyan, particularly ito pong mga areas ng Northern Samar, Bicol Region at Calabarzon area.
So again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nito, gaya ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, especially sa mga low-lying areas at yung mga areas na madaling talagang bahain. At yung mga areas din na maraming nawawalang flood control projects o ghost projects. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa Bagyong Opong. Again, maghanda at mag-ready po tayo sa posibleng epekto ng mga pag-ulan nito at malalakas na bugso ng hangin din, lalong-lalo na yung mga areas na tatamaan sa gitna nito. Makinig po sa inyong local LGU at DRRMO if ever may evacuation plan sa inyong area. At abangan mamaya yung ating upgrade dito sa Philippine Weather Trivia. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang umaga po.